Everyone. Good morning po sa inyong lahat. Doon po sa topic na binigay ni Kuya Mon, ang napili ko po ay taong mahal ka pero hindi mo naman mahal. Para sa akin, kaya po ang napili ko ay taong mahal ka pero hindi mo naman mahal dahil kahit hindi mo mahal ang isang tao, may chance na mahalin mo rin ang taong mahal ka. Dahil gagawin niya ang lahat para lang mahalin mo siya at higit sa lahat, ipaparamdam sa iyo ng taong mahal ka pero hindi mo naman mahal. Ginagawa rin niya ang lahat para ma-appreciate mo ang lahat ng sacrifice o sakripisyo na ginagawa at gagawin pa para sa taong mahal niya. At siguro sa tagal na rin ng pagtitiyaga niya sa taong mahal niya, ay matututunan na ding mahalin ang taong mahal ka pero hindi mo naman mahal. Kaya darating din ang panahon na mamahalin mo ang taong hindi mo naman mahal dahil sa ginagawa niya ang lahat para sa iyo. Kaysa sa taong mahal mo, hindi ka naman mahal, mas masakit sa iyo. At ang sa taong mahal ka na hindi mo naman mahal, sa tagal ng pagsasamahan ninyo, ay matututunan mo ng mahalin ng isang tao lalo na't ipinakikita sa iyo na importante ka sa kanya at pinararamdam at ginagawa niya ang lahat lang para sa iyo na mahalin mo siya. At higit sa lahat, matututunan din nating mahalin ang taong di natin mahal, lalo na't nag-e-effort siya para sa taong mahal niya. At syempre, may damdamin din naman tayo para ma-appreciate natin ang ginagawa niya ang lahat para sa atin at sa taong mahal niya, kahit hindi siya mahal. At sana, may paramdam din natin sa kanya na kahit hindi natin mahal ang isang tao, ay mapahalagahan natin siya. Dahil may damdamin din siya na nasasaktan at kailangan din nating appreciate ang ginagawa niyang lahat para sa taong mahal niya. Thank you. Good morning po sa ating lahat. Para po sa topic na binigay ngayon ni Kuya Mon, kung ikaw ang nasa sitwasyon na ganito, ano ang pipiliin mo? Ang napili ko po ay ang taong mahal mo pero hindi ka naman mahal. Kasi para po sa akin, willing po akong maghintay at ipakita sa taong mahal ko pero hindi naman ako mahal kung gaano ko siya kamahal. Sa pamamagitan ng kilos at gawa, ay handa akong maghintay na matutunan niya din akong mahalin. Tao lang naman po tayo. Pag nakikita din naman ng ating ginagawa at gumagawa tayo ng paraan at porsigido tayo sa ating ginagawa, makikita rin ng taong mahal natin ang ating ginagawa. Nag-e-effort tayo at binibigyan natin ng time. Sabi nga, hintay lang ng tamang panahon para makita niya at ma-realize niya na ito ang tamang tao na dapat niyang mahalin. Salamat po. Napili ko po ayan, taong mahal ka pero hindi mo naman mahal. I can choose someone who love me while in loving someone else. Believe me, if you choose one who loves you, you end your hurt. True, but not every love story will end in happy ending. Kaya nasa atin pa din paano ito mabubuo. Magandang umaga. Para dun sa topic na ibinigay ni Mon tungkol dun sa sino ang pipiliin sa taong mahal mo pero di ka mahal at dun sa taong mahal ka pero hindi mo mahal. Para sa akin, dun ako sa taong mahal ako pero hindi ko mahal dahil ang pagmamahal na pag-aaralan yan.
Parang katulad din yun nung tasks na mga ginagawa natin na sa umpisa mahirap, pero kung maglalaan ka ng sapat na oras at panahon para matutunan ang mga task, ito ay magagawa natin. Ganon din sa pagmamahal. Kapag tayo ay naglaan ng sapat na oras at panahon dun sa taong nagpaparamdam at nagbibigay sa atin ng pagmamahal, darating din yung panahon na matututunan din natin silang mahalin katulad nung pagmamahal na ibinibigay nila para sa atin. Lahat tayo ay may karapatang magmahal at mahalin. Hindi nga lamang pare-parehas dahil may tamang oras at panahon para sa bagay na iyan. Kaya, pag dumating sa buhay mo yung tamang tao, sa tamang panahon, wag na po nating pakawalan pa. Yun lang po at thank you. Hi po everyone. Nandito po ako para sabihin po sa inyo na mas dapat mo natin piliin yung mga taong mahal tayo kahit hindi natin sila mahal. Kaysa po doon sa taong mahal natin pero hindi naman tayo mahal, 'di ba? Kasi kaysa naman po ipagpilitan natin yung sarili natin dun sa taong mahal nga natin pero hindi naman po tayo mahal, 'di ba? So doon po tayo sa sa taong mahal po tayo. Kahit sabihin natin na hindi natin sila mahal kasi alam ko po na matututunan din po natin silang mahalin. Hindi man po sa ngayon. Basta matututunan po nating mahalin yun. Kasi alam ko naman po na lahat ng bagay ay natututunan. Kaya dun po tayo sa mahal tayo kahit hindi natin sila mahal. Kasi mas kailangan po nating piliin yung mga taong nagpapahalaga sa atin, yung taong nagmamahal sa atin. Kaysa dun sa taong mahal natin, mahal nga natin pero minsan hindi na dapat nating ipagsiksikan yung sarili natin. 'Di ba? Kasi lalo na kapag pinahihirapan na tayo ng taong mahal natin, minsan nasasaktan na tayo ng sobra, 'di ba? 'Di ba? So doon na tayo sa sa taong mahal tayo. Kasi andun na yun kumbaga kulang na lang is susuklian na lang po natin yung pagmamahal na binibigay nila sa atin. Magiging okay na, 'di ba? Kesa dun sa sa taong mahal natin, maghahabol pero kahit anong gawin natin, hindi naman tayo mamahalin, di ba? So dun tayo sa sa taong mahal tayo, kahit di natin sila mahal. So yun lang po, salamat po. Hello mga ka-Supermon, magandang araw. Para sa ating katanungan for today, ano nga ba ang pipiliin ko? Yung mahal ko pero di ako mahal, o yung mahal ako pero hindi ko siya mahal? Medyo mahirap na katanungan para sa atin, pero mas pinili ko yung sagutin ay yung tanong na mahal ko pero hindi ako mahal. Bakit? Siguro natatawa kayo sa akin. Yun ay dahil gusto ko yun. Kahit mahalin ko siya, yun ay yung pagmamahal na hindi nanghihingi ng kapalit. Gusto ko lang naman na maging masaya, maging okay ako, dahil siya yung inspirasyon ko. Kaya mas pinili ko na lang na mahal ko kahit di ako mahal. Nais ko lang namang ipakita or sabihin sa inyo ay yun nga, yung pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Ang gusto ko lang naman ay ipadama ko sa kanya na kaya ko siyang mahalin, di lamang sa kanyang panlabas na kaluluwan. Maring oo nga,
Sa una, mahirap. Maraming pagdaraanan. Maraming sakripisyo. Marami kang pagtitiis. Dahil nga sa hindi ka mahal ng tao eh. Pero, sabi ko sa sarili ko, kakayanin ko. Na nandito pa rin ako. Para sa kanya. Para alalayan siya. Para damayan siya. Kung ano man yung ayaw niya sa akin, pwede ko namang hanapin yung paraan kung paano niya ako mamahalin. Gusto ko rin namang ipagsigawan sa mundo na at gusto ko rin ipakita sa kanilang may ginawa ako. Yun na yung mahalin siya. Oo, never. Never akong mahihiya na minahal ko siya. Dahil at least nagawa ko. Napatunayan ko na mahal ko siya. At naniniwala din ako na darating ang panahon, darating yung oras na pasasalamatan niya ako. Pasasalamatan din ako ng mga pamilya niya. Dahil minahal ko siya. Kahit sino pa siya. Kailangan lang naman nating pagmasid, pag-aralan yung mga bagay-bagay. Yung mga taong katulad ko na nagmahal kahit hindi mahal. Huwag niyo po kami husgahan. Dahil lahat ng tao may hangarin kung bakit niya ginagawa. Maraming salamat po. Hi, ako si Annilyn. Iaano ko na, i-take to ko na yung aking sagot. Ang napili kong kay Kuya Mon, topic ay yung eto siya taong mahal ka taong mahal mo pero hindi ka naman mahal. Kasi para sa akin, yung taong mahal ko ang pipiliin ko. Kasi alam nyo kung bakit. Kasi dati base sa experience ko sa amin dalawa ng asawa ko, dati kasi talaga hindi ako mahal ng asawa ko o ka-live-in partner ko. Kasi ako yung unang nagmahal sa kanya. Tapos hanggang sa tumagal yung araw o buwan, parang nakakasanayan na niya akong mahalin unti-unti. Tapos binuhos ko sa kanya lahat ng pagmamahal ko hanggang sa tumagal talaga kami ng na kami ngayon, magpa 5 years na. Nung una, mahirap, masakit para sa akin kasi hindi niya ako mahal. Hindi niya ako mahal. Parang pinagsisiksikan ko yung sarili ko sa kanya kasi may mahal siyang iba. Tapos, nung nararamdaman niya na siguro sa akin na binibigay ko sa kanya lahat ng pagmamahal na halos lahat ng pagmamahal ko sa kanya binigay ko. Tapos sinabi ko sa kanya na kahit konti man lamang ba hindi mo ako matutunang mahalin. Tapos siguro na-realize na niya sa sarili niya na parang na-realize na niya sa sarili niyang mahal na niya ako. Tapos nung dumating na yung araw na isinama ko na siya dito sa isla. Tapos hanggang sa tumagal na matagal na kami ngayon, hanggang ngayon kami pa rin yung tinadhana. Tsaka kami pa rin yung inano ng Diyos. Ayun, may 2 na kaming anak. Noong una talaga, ang mahal ko siya, mahal ko,
pero hindi niya talaga ako mahal. Kasi may mahal siyang iba, di ba? Gaano mo iisipin na masakit para sa akin? Pero yung naramdaman ko, ipinaglaban ko talaga. Pero sa anong yun, wala akong nasirang pamilya kasi siya yung umano sa akin na na-realize na talaga niya na mahal na din niya ako. Kaya yun lang. Salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na kayo kung may maririnig kayo na background music. Pero, Good afternoon po. About sa topic kung ano pipiliin ko. Mahal ko pero di ko mahal o mahal ako pero di ko mahal. Pero ako sa taong mahal ako pero di ko mahal. Kasi first of all, di ko kailangan maging perfect partner para lang maging masaya sa piling niya. Second, siguradong lahat gagawin niya para sa'yo. Huwag ka lang mawala sa piling niya. Lahat isasakripisyo niya, lahat gagawin niya para sa'yo. Di gaya ng iba, mas pinili ang taong mahal nila. Kahit alam nilang may masasaktan ng tao, may mawawasak na pamilya. Kung ang taong mahal ako ang pipiliin ko, sigurado magkamali man ako. Alam ko, unawain niya ako. At saka, lahat ng pagmamahal ibubuhos niya sa akin. Kumpara sa taong mahal ko, sigurado, magkamali lang ako. Malamang, iiwan niya ako nang wala man lang abiso. Maghahanap siya ng iba. At mas masakit yung para sa akin yung bigla ka na lang iwan sa ere ng dahil nagkamali ka lang. Dahil hindi ka naman perfecto, para hindi magkamali. At pag nasanay ka naman na lagi mo siyang kasama, lagi kami na mahal, lagi ginagawa sa iyo, sigurado matututunan mo rin siyang mahalin.
Yun lang. Thank you. Hello guys. Para po sa akin, ang pipiliin ko po yung taong mahal ko. Bakit? Doon ko po mapapatunayan kung mamahalin ako ng isang tao sa paraang gagawin ko. Macha-challenge tayo. Diba? Pag ikaw lang yung nagmamahal, masakit. Masakit isipin na ikaw lang yung nagmamahal sa tao. Pero gagawin mo naman lahat para mahalin ka rin niya. Pag nalaman mo na minahal ka ng taong hindi naman nagmamahal sa'yo, super saya mo. Masasabi mo na lang na, thanks God, lahat ng effort ko para mahalin niya ako natupad. Diba? Mapapa, thanks God ka pa. Good day everyone. Sa question na kung ako ang nasa sitwasyon na ito, ano ang pipiliin ko? Ang taong mahal ako pero hindi ko mahal? O ang taong mahal ko pero hindi ako mahal? Ang pinili ko ay ang taong mahal ako pero hindi ko naman mahal. Sisimulan ko sa isang quote na aking nabasa na, don't waste your time loving someone who doesn't love you back. Ang sinasabi lamang ng quote na ito na hindi natin mapipilit ang isang tao na mahalin tayo kahit nagkaano pa natin sila kamahal. They have their own mind and feelings and you can just dictate them to love us back. Ayan ang isang dahilan kung bakit mas pipiliin ko yung taong mahal ako pero hindi ko mahal. Dahil mas kaya kong tiisin na makasama yung taong hindi ko mahal basta mahal ako kaysa sa taong hindi ako mahal. Dahil kaya kong pag-aralan na mahalin siya kaysa ipilit ko yung sarili ko sa taong mahal ko pero hindi ako mahal at pinaparamdam lamang sa akin na wala lang ako sa kanya. Mas masakit yung pinili ko na ngayon taong mahal ko pero iba naman yung pinili at gusto niya. Ayon naman kay John Gordon, love takes time. It's a process, not a goal. Love is something that needs to be nurtured. But if there is one thing I urge you to start immediately is to focus on bringing out the best in each person on your team. When you love someone, you want the best for him. You want him to shine. The best way to do this is to help him discover the value inside him. With this quote, masasabi ko na hindi natin kailangan madalain ang mga puso natin na mahalin yung taong nagmamahal sa atin dahil love takes time. We just need to focus to that person and eventually, we will notice that we're starting to love that person. Kailangan natin ng oras para mahalin natin yung taong andyan na mahal tayo at pinapakita na mahalaga tayo sa kanya. Kaya ko naman na mahalin yung tao na yun, lalo na kung pure naman yung intention ay pinapakita niya. Na pag-aaralan ang pagmamahal. Kaya ko mahalin yung taong mahal ako kahit hindi ko mahal, lalo na kung consistent yung taong yun na ipakita at iparamdam na mahal niya ako. Tatapusin ko ito sa isang statement na alam kong may matututunan tayong lahat. Don't settle for less. Someone can love us more than what we did. Huwag ipagpilitin ang sarili sa taong hindi ka gusto dahil kinakailangan mo lamang na lumingon sa iba upang makita mo naman na may nagmamahal din sa'yo at hindi mo kailangang maghabol sa isang taong hindi ka naman mahal. You deserve someone na mamahalin ka ng buong buo. Good afternoon po sa inyong lahat. Taong mahal ka, pero hindi mo mahal. Taong mahal mo, pero hindi ka mahal. Para sa akin, taong mahal mo, pero hindi ka mahal. Kasi alam ko na nagmamahal ang isang tao, dapat hindi nag-aantay ng kapalit. Parang nagbigay ng walang inaantay na kapalit. Dahil ang pagmamahal ay isang bagay na masarap maranasan ni naman. Ang pagmamahal ay binibigay natin sa taong tinitibok ng ating puso. Kaya bakit tayo mag-aantay ng kapalit kung wala naman siyang kayang ibigay na kapalit na pagmamahal? Magandang gabi sa inyong lahat. Ang pinili ko ang mahal ko pero hindi ako mahal. Susundin ko ang tibok ng puso ko upang maging masaya ang buhay ko.
Ang sarap-sarap ng pakiramdam. Ang makakasama mo sa buhay, ang tunay mong minamahal. Gagawin ko ang lahat upang maipadama ko ang pagmamahal ko sa kanya. At matutunan niya akong mahalin at ipagdarasal ko rin sa Panginoon na mahalin din ako ng mahal ko. Balang araw o isang araw, paggising ko, mahal na pala ako. Thanks God. Kung hindi mangyari iyon, hindi ako mamahalin ng aking minamahal. Hindi ako magsisisi, hindi ako manghihinaya na ibinigay ko ang pagmamahal ko sa kanya ng buong puso. Dahil ang tunay na nagmamahal, hindi naghihintay ng kapalit. Ayoko namang ang nagmamahal lang sa akin pero hindi ako mahal. Hindi ko masuklian ang kanyang pagmamahal dahil hindi ko nga siya mahal. Makakasakit lang ako sa kapwa. Dahil hindi ko maibalik ang kanyang sakripisyo sa akin o buong puso niyang pagmamahal na ibinigay sa akin. Kahit na ako ang masaktan, wag lang ako makasakit ng iba. Yun lang po. Salamat. So, nandito ako para sagutin yung tanong na ano yung pipiliin mo? Or ano yung pipiliin ko? Yung taong mahal ko or yung taong mahal ako? Siyempre, kung pipiliin ko kasi yung taong mahal ko tapos hindi naman niya ako mahal, mahirap piliin natin yun. Huwag natin pipiliin yun, yung taong mahal natin tapos di naman tayo mahal kasi masakit yun. Yung ikaw lang mismo yung nag-i-expect, ikaw lang yung nagmamahal sa inyong dalawa tapos di mo naman siya mahal, di ka rin niya, parang wala ka lang rin sa kanya. Then yung pangalawa naman is yung taong mahal ako. Mahirap din yan eh. Yung taong mahal lang ako tapos hindi mo naman siya mahal or wala ka namang gusto sa kanya. Mahirap din yun napiliin. Kasi mahirap aralin yung pagmamahal kasi di naman naaaral yan. Nararamdaman yun ng kusa. So, bali ang magiging sagot ko dyan is pipiliin ko is yung taong mahal ako at mahal ko. Kasi meron naman kasing time para doon. May time para sa love. May time na darating yung may panahon na darating yung pagkakataon na yun. Yung pagkakataon na yung mamahalin mong tao is kaya ka mahalin pabalik. Katulad ng pagmamahal mo sa kanya, ibabalik niya lahat yun. Minahal mo siya as in 100%. So, babalik rin sa'yo yung pagmamahal niya sa'yo, yung pagmamahal niya sa'yo, 100% din. Kaya, wag tayo mawawalan ng pag-asa. Or, wag tayo masyadong mawalan ng pag-asa sa araw-araw. Tandaan mo, darating yung panahon na mahahanap mo yung taong mahal mo. At mamahalin ka rin tulad ng pagmamahal mo. Yun lang naman yung yung simpleng paliwanag para doon. Mas okay na piliin natin yung taong mahal natin at mahal din tayo. Yun lamang po. Hello po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Alice A. Cordero. Dito po sa question ni Mon, tungkol dito sa question na to, taong mahal ka pero hindi mo naman mahal. At taong mahal mo pero hindi ka naman mahal. Ang napili ko po dito is taong mahal ka
pero hindi mo naman mahal. Kasi po, ang puso ay madaling turuan. Lalo na kung na-appreciate mo yung ginagawa niya para sa'yo. Kahit na sabihin mo, hindi mo naman mahal. Dahil lahat siguro gagawin niya para mahalin mo siya. Kahit sa tagal ng panahon, nag-aantay pa rin siya na mahalin ka. Yun lang po ang aking naisip na magandang kasagutan sa tanong. Maraming salamat po. Isang magandang gabi sa lahat ng Team Superman. Kung ako po ang nasa sitwasyon na yan, ang pipiliin ko yung taong mahal ako. Kasi alam ko na kahit di ko siya mahal, matututunan ko din siyang mahalin. Dahil hindi naman lahat ng tao ay mahirap mahalin. Kaya ang pipiliin ko yung mahal ako. At least, alam ko sa sarili ko na kaya ko din siyang mahalin gaya ng pagmamahal na binigay niya sa akin. Lahat ng tao kayang gumawa ng paraan, mapamahal lang sa taong nagmahal sa kanya ng todo. Kaya naniniwala ako na pagmahal ka, kaya mo din suklian ng pagmamahal higit pa sa buhay natin. Kaya sa lahat na nagmamahal, saludo kami sa inyo. Thank you! Magandang buhay! I'm Cecile Aragoncillo from Barangay Sapang, Isla Talim, Binangon, Rizal. Welcome to our Supermon Challenge, a group of Antonio Foundation for Elderly People and Area Scholarship Program. Kung ako ang nasa sitwasyong ganito, taong mahal ka, pero hindi mo naman mahal. O taong mahal mo, pero hindi ka naman mahal. Doon na lang po ako sa taong mahal ko, pero hindi ako mahal. Kasi, may tiwala ako sa sarili ko, doon sa bait ko, doon sa kakayahan ko, ipakita ang the best para sa mahal ko. Kasi once na hindi niya ako mahal, pero minahal ko siya, kung ano yung ibigay niya sa akin, kakayanin ko. Kung ano yung bigay na challenge sa akin, kakayanin ko. Kasi mahilig ako sa challenge eh. Siguro kaya nalagay ako sa ganitong sitwasyon. Kasi yung love life ko, hindi masyadong 100% yung ibinigay ko. Kaya dumating yung pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa akin. Yung sitwasyon na kailangan kong mamili sa dalawa. At ang pinili ko yung mahal ko. Kahit hindi ako masyadong mahal. Kasi sa bandang huli, nakita ko yung effort niya. Na nagbago siya, na ibinigay niya ang best sa akin pakikisama. Sa trabaho, ibinigay niya ang best. Ang talent niya, inilabas niya. Sa una, ako yung nagbigay ng lahat ng pagkakataon na maibigay ko yung pakikisama, yung appreciation ng kung paano makisama sa tao. Hindi lang sa mahal, kundi sa kapwa. Bagaman ako'y naging magagalitin sa kanya dahil siguro pagsubok ko o yun yung kahinaan ko. Pero umangkop yung pagsubok ko sa kanya kasi nagbago siya eh. Minahal niya ako nung bandang huli. At talaga namang worth it kasi nakikita ko yung magandang buhay namin ngayon na nakakapundar kami. Tapos, yung pinakikita ko sa kanya, yung puro pagsisikap, puro pagsusumikap sa pamumuhay,
na na-adapt niya sa akin. Kaya, dun sa mga naghusga, tao lang po ako, nagkakamali. Pero, pinipilit ko ituwid ang aking sarili sa pamamagitan ng kapwa. Especially kay Supermon, sa aking manager po. Dito sa aming team, sa aming samahan. Sobrang laki ang natutunan ko po sa kanya. Para isabuhay kung ano ang tama na itinuturo ng Diyos sa atin. Maraming salamat po. God bless you all.